Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Junala Biancal, ang kilala at ito po ang aking Day 214 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang lahat pa ng laman ng Bible ay salita ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay plenary inspiration. Sabi po dito yung concept na plenary inspiration is the belief that all the words of Scripture, every part, every line, every phrase are truly inspired by God. The word plenary means complete or full. This means that the whole Bible, not just its moral teachings or spiritual ideas, is God-breathed. Every word in the original manuscripts was superintended by the Holy Spirit, using human authors without error. This doctrine assures us that the Bible is trustworthy in all it teaches about God, salvation, history, and life. Scripture isn't just inspired in spots, it's entirely the voice of God. At ang Bible verse po na ngayon matagpuan sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17. All Scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Sa Tagalog naman po, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsabay sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. At ang teachings natin yan ay number 1. All Scripture is equally and entirely expired po. Talagang totoo talaga yung mga nakasulat sa Biblia. Talagang totoo, complete, inspired yun sa sinabi ng ating Panginoon. Talagang lahat yun gawa-gawa lang kung sino man, kundi sa Diyos po yun lahat. Yung mga nakasulat sa Biblia, yung mga propeta doon, totoo po yun. Nag-i-exist po lahat ng nangyari doon. Talagang nangyari yun sa kapanahunan ng ating Panginoon. Kaya po, nakasulat kasi para may guide pa rin tayo kahit wala na siya. Kahit wala siya dito, hindi na siya nakakasama. Although lagi natin nakakasama yung Santong Espiritu na siya magagabay para sa atin. And number 2 po, the Bible's authority rests on its divine origin. Ito po, yung Biblia po yung autoridad ng Bible na talaga nakasaad doon, nakalahad doon yung katotohanan, yung kaligtasan na nararapat na binigay sa atin. At nakasaad din doon kung paano tayo ibigin ng ating Panginoon. And number 3 po, God used human authors without error to communicate His exact will po. Yung ating Panginoon, ginawa yung mga tao, yung ginawa niyang authors para magsulat ng Biblia na walang pagkakamali, para makapag-communicate talaga sa atin, kasi yun yung nag-resilving communication sa Kanya, maliban sa prayer and devotion, diba, yung Biblia din yun yung time na nakipag-usap tayo sa ating Panginoon, parang me time natin sa Kanya. And yun po yung para maging mas stronger yung relasyon natin sa Kanya, talagang sa pagbabasa ng Biblia. And the application naman po, para ito ma-apply sa ating buhay, submit your morality to God's standard. Ito po, isubmit natin yung moralidad natin sa buhay para sa standard ng ating Panginoon. Kasi diba mataas yung standard ng ating Panginoon, alam naman natin, diba na nagkatawang tao siya, yun yung standard bilang human. Kasi yun nga yung guide natin, diba, na tinuturuan natin magmahal natin yung kapwa natin kahit na madaming ginawa sa ating kamalian, hindi maganda pakikitungo sa atin. Tinuruan niya tayo kung paano magmahal ng kapwa, na dapat ganun yung gawin natin, ganun yung tularan natin. And number 2 naman po, confront all lies with God's unchanging truth. Ito po, talagang isubmit natin yung buhay natin sa ating Panginoon, isabihin natin, i-confess natin yung mga kasalanan na ginagawa natin para tayo sa talagang sa pagiging totoo ng ating Panginoon na hindi magbabago, para maging unti-unti igiging papunta na rin tayo sa ganun. Pero alam naman natin sarili natin na talagang danger na sa sarili natin na
ang makasalanan, pero hindi excuse yun para gumawa tayo ng kasalanan. Kaya nga nandiyan ang Diyos, nandiyan ang Biblia upang mag-guide sa atin, upang maiwasan na natin yung mga nakasanayan natin, yung mga ganung bagay. And lastly po, pursue a godly life under God's favor and blessing. So po, i-pursue na po natin ang buhay ng ating Panginoon. Parang ayun talaga ipumuhay natin under God's favor and blessing. Para diba sa favor yun ng ating Panginoon, at sa same time maraming blessing na pumunta sa atin dahil sinunod natin siya. Yan, di lamang po ang aking devotion ngayong araw. Sana po matutunan kayo at huwag mo kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay